Hi guys, kamusta kayo? Ako si Red Quaresma at welcome back sa aking channel. At kung bago pala kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at sipahin na rin yung tiny bell button dun sa baba para updated kayo kung meron akong mga bagong video na i-upload dito sa aking channel. Yun no? At para sa video ito, magkukwentuhan na naman tayo ng mga nakakatakot na istorya. So disclaimer, itong mga kwento na gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi po gawa-gawaan. Ito po ay base po sa aking experience. So, magkukwentuhan na naman tayo ng mga nakakatakot at na-miss ko din na magkwento ng ganito. Actually, ito talaga yung isa sa mga content na ginagawa ko, yung nagkukwento ng mga nakakatakot na experience ko. So, handa ka na bang makinig? Handa ka na bang kilabutan? Kaya tara, mag-umpisa na tayo. So, itong kwento na to guys ay base po sa aking experience. So, nangyari ito sa Nueva Ecija. So, bata pa lang talaga ako guys is nakakakita na po ako ng mga entity. So, hindi ko alam kung bakit. Siguro, gift din sa akin to. So, meron din naman mga tao talaga na biniyayaan ng ganitong gift. Nakakakita ng mga entity. So, ito nangyari to noong high school ako. Second year high school ako guys. Na talagang hindi ko siya makakalimutan sa tanan ng buhay ko. So, ako guys, second year high school na ako, pero may hilig pa rin talaga akong makipaglaro sa mga bata. Ako yata yung pinakamatanda na, tapos nakikipaglaro pa ako. Yung mga, alam nyo guys, yung mga mga larong pambata. Di ba tayo mga batang 90s, may hilig tayo sa mga laro, yung mga bola, yung mga ganun, di ba? Mga, ang tawag dun, tagu-taguan, harang taga, kung ano-ano pong mga larong Pinoy. So, yun, dahil nga sa sobrang hilig naming maglaro and kung saan din kami nakakarating na lugar para lang makapaglaro. Sa bukid, sa mga bahay-bahay, tapos may mga, kung pa doon, mga punso-punso. So, ito na guys. Doon kasi sa bahay ng pinsan ko. So, yung pinsan ko is kasama ko din siya na naglalaro. Doon sa likod bahay kasi nila is merong punso. Alam niyo guys yung punso? Ito yung punso, yung napapanood natin sa TV na bahay daw kuno ng mga duwende. So, yun. Meron doon sa kanila sa likod na gano'n. I mean, tatlong yun guys. Tatlong maliit na tumpok saka isang malaking tumpok. Kasing laki siya ng tao. Parang siyang bundok na ganun. Nasunod-sunod. So, yun. Sabi ng pinsan ko is house daw yun ng duwende. So, yun. Habang naglalaro kami ng mga kalaro ko. And then, yun. Bigla akong nagkaroon ng, yung attention ko dun lang nag-focus sa lupa na yun. Pinagmamasdan ko siyang mabuti. And then, ginigilabutan ng guys. To be honest, totoo talaga siya. Nung nakita ko, nung napansin, nung tinititigan ko pala ng matagal yung lupa na yun, yung tumpok ng lupa na yun guys is nag-form siya ng para siyang tao. Sobrang nakakatakot. Gumalaw talaga siyang ganun. As in, nakinikilabutan ko guys, to be honest. As in, gumalaw yung lupa na yun, yung tumpok ng lupa na yun, gumalaw siya, nag-form siya na parang nakakatakot na itsura. Tapos yun, natakot ako, sisigaw ako, pero yung sa pwesto ko is hindi ako makaalis. As in, hindi ako makaalis hanggang sa gusto ko nang sumigaw, gusto kong tumakbo, pero hindi ko siya magawa. Hanggang sa bigla na lang akong tinapik ng pinsan. Uy, ano nangyayari sa'yo? Sabi ko sa akin na pinsan ko. Ano nangyayari sa'yo? Sabi ko, hindi mo ba nakikita ko? Sabi niya, wala naman. Sabi ko ganun, bahay lang yan ng duwende, hindi mong gumagalaw sa akin ng pinsan ko. So, nung tinapik ako ng pinsan ko, dun lang nawala yung punso na yun na nag-form na parang tao na nakakatakot. Yun na siya. Nawala na siya. And then yun nga, kinuwento ko sa lola ko, yung nakita ko na yun, sabi niya is, totoo daw yun kasi yung lolo ko daw kasi is may din siya, third senses. So nakakakita din siya ng mga entity and nakita na rin daw niya yung yung creatures na yun na
dun sa mismong likod ng bahay ng pinsan ko ay yun, may entity na nakatira dun. So sabi niya ganun, dahil nakita mo yung entity na yun, kailangan mong magsalita, humingi ng sorry, baka nagambala or na dito, nagustuhan ako. Nagustuhan ko. Alam niyo naman sa province is maraming paniniwalang ganyan, kaya ang ginawa is nagbigay ng atang. Kundi atang guys, yung mga pagkain, and then magsalita na sana huwag akong batiin. So yun, hindi lang yan guys yung mga story na gusto kong i-share sa inyo. Marami pa akong mga nakakatakot na story. Alright, sabihin ng iba dyan, imagination lang. Pero to be honest, hindi lang ako yung nakakita na yun. Hindi lang ako yung nakakita. Yung lolo ko nakita rin niya. And then, yung ibang tao dun sa amin ay na-experience din daw nila yun. Kaya naniwala sila nung ikinuwento kasi same na same din dun sa ipinapaliwanag ko kung anong itsura nung nakita ko. Same na same din sila. Kaya nung kinukwento ko yun, habang kinukwento ko sa nila is kinikilabutan din sila. Akala nila is imagination lang din nila, but nung ako nila nagkwento is totoo siya. Kaya nagtugma-tugma yung aming pagsasalaysay dun sa nakita ko na nakakatakot na creatures, na entity na yun. Alright? Bye!